this trending video of this teacher na nag-live habang pinapagalitan niya yung students niya. Ngayon, ang masasabi ko lang dyan is, sa totoo lang, before social media, nung grade school ako, nung high school, and even nung college, marami na rin silang nasabing masasakit na salita. Minsan nga, mas masakit pa kaysa doon sa nasabi nitong viral na teacher na to eh. Kaya lang kasi, hindi pa naman, hindi na-record or hindi naka-live. Tapos, that time, wala namang kumbaga, okay naman kami. Nakagraduate naman kayong lahat. Ganon. Okay naman. Minsan kasi gusto ko rin malaman yung purpose ni ma'am. Bakit ka po ba nag-live? Siguro, ang purpose niya, ito lang naman nakikita kong reason niya kung ba't siya nag-live, is gusto niya siguro maging advocate for her teachers. Na parang, kami, mga teachers, we deserve to be respected. So, kayong mga estudyante kayo, huwag kayong rude, huwag kayong disrespectful, diba? Intindihin nyo, appreciatein nyo naman kami na naggagawa ng module, diba? Lesson plan. Yun lang yung nakikita kong, goal. Pero gawa tayo ng dalawang scenario, ha? Let us say lang na sinabi niya yung mga salitang yon ng same. Sinabi niya yung salitang yon nang hindi siya naka-live and naka-live siya. Okay. Kung hindi siya naka-record or hindi naka-live and sinabi niya yung mga ganong salita, ang pwedeng mangyari is kung merong isang student doon na parang yung mental health is already suffering. Gano'n. Kumbaga, hindi siya okay, medyo weak. Hindi sa weak talagang may problema na mentally, may pinagdadaanan yung bata. Tapos ganun pa yung teacher niya. May chance din kasi na talagang lalo pa siyang ma-demoralize. Diba? Or, pwede rin may isang estudyante doon na sobrang alam niyang mali, magsusumbong siya sa magulang niya and yung parent na yun, pupunta sa office. Maybe 1 or 2 parents. Ganun. Ganun yung nakikita ko. Ngayon, ito naka-live siya. Okay. I think successful siya na iparating lang naman niya siguro na parang kayo mga students, dapat maayos kayo, huwag kayong bastos sa harap ng magulang. Huwag kayong bastos sa harap ng mga teachers nyo, ganun. But, nag-backfire sa kanya. Kasi, una sa lahat, hindi ka dapat mag-record ng naka-live. Parang, is it really allowed sa school? And, meron kang nasabi, and naka-record dun na may sinabi kang, wala kayong mararating, hindi kayong matalino. So, makikita yun ng ibang parents. Hindi lang ng mga students mo, yung buong bansa, nakita, narinig yung mga masasakit mong salita. So, para ang nangyari, instead of yung intention mo na maganda, na sana gusto mong i-disiplina yung mga estudyante mo, ang nangyari, nag-backfire sa'yo, and lumabas na ikaw yung negative, na hindi ka nurturing sa mga estudyante. Like, kung ako yung parent, tapos malalaman ko na ginaganyan lang pala yung anak ko sa school, talagang magagalit ako, and talagang susugod ako. Siguro, a lesson learned lang dito is, para naman sa mga students, no, siguro, yung i-practice naman natin yung, I think nakakalimutan na rin lately ng mga bata, yung pagiging respectful. Yung pagsasabi ng po at opo, yung, yung hindi sila ma-brainwash ng social media sa mga nakikita nila. Na dapat yung basic courtesy sa mga matatanda, wag nating anuhin yun. Wag nating kalimutan yun bilang kayong mga students, diba? Huwag niyong kalimutan yung ganun. Yung po at opo, and then yung sa school, yung huwag pasaway. Yun lang naman nakikita kong lesson na kapupulutan ng mga students dito. And for the teachers naman, I think we should be more responsible when it comes to providing discipline sa mga students natin. And we should be really more careful kasi social media can really change the platform of teaching. So, noon, napagbibigyan, lumilipas. But ngayon, when it's recorded, expect people to bash you, expect parents to get angry, diba? Be more tactful, have more self-control pag nagagalit. Huwag mong sayangin yung lisensya na meron ka just because nagalit ka or na-trigger ka. Yun lang siguro yun. Siguro talagang minsan yung mindfulness, parang self-awareness, o teka muna, konting control. Yun lang yung nakikita ko. Yun. And I think dapat ma-regulate yung paggamit ng mga live or yung paggamit ng social media habang nasa school. Yun. Unless na talagang may abuse, physical abuse or mental abuse. Yun, ibang usapan yun. Yun lang.